Isang ethics complaint ang inihain sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa dahil sa hindi umano nito pagpasok sa trabaho simula noong nakaraang taon. Panawagan ng grupo, suspindihin ang sweldo ng senador habang hinihintay ang aksyon ng International Criminal Court o ICC. Pero depensa ng ilang senador, dapat bigyan ng mahabang pasensya si Bato dahil hindi pa nito matiyak ang proteksyon sa posibleng hakbang na gawin sa kanya ng ICC. Si Sheena Torno magbabalita. Nobyembre noong nakaraang taon pa huling nakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito sa mga ulat na may warrant of arrest na sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Kaugnay yan ng crimes against humanity na kinasangkutan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilang buwang hindi pagpasok o pagliban umano sa Senado ang naging basehana ng grupong Huwag Kang Korap ni dating Department of Budget and Management Undersecretary Shelo Magdo para maghain ng ethics complaint laban kay Bato. Sa kanilang liham na ipinadala kay Senate President Tito Soto III at Senator J.V. Ejercito na chairman ng Committee on Ethics and Privileges, posibleng may mga paglabag na sa tungkulin umano si Bato. Partikular na ang misuse of public funds dahil sa patuloy na tumatanggap ng sweldo at pondo ang kanyang opisina kahit hindi ito nagtatrabaho. Sinabi naman ni Soto na titingnan niya ang inihaing ethics complaint laban kay Bato pero aminado siyang maraming nakapending. Pag-aaralan na rin nila na maglagay ng sanction o parusa sa mga senador na bigong pumasok sa mga pagdinig ng komite lalo na kung ito ay miyembro. Ngunit sa hiling naman ng grupo na suspendihin ang operasyon ng opisina ni Senator Bato, malabo niya itong mangyari. Yung suspend ng operation ng opisina niya, medyo mabigat yun. Bakit po? Mabigat yun. Because munang maraming empleyado yun. Nagtatrabaho yung mga empleyado, nagsasubmit sila ng mga bills, nagsasubmit sila ng mga komentaryo nila at ng mga perspective nila about the bills that are being discussed. It could be coming from Senator Bato himself or the advisors or the legal people of Senator De La Rosa. Una na ring binigyang nilinaw ng mga empleyado ni Senator Bato na tuloy-tuloy naman ang kanilang trabaho o operasyon alinsunod sa direktiba ng senador. Pero kung ang pag-uusapan ay ang pagsuspende ng sweldo ng senador, sabi ni Soto, ito ang kanyang nakikitang posibilidad. Ayon naman kay Senator JV na hindi niya nakikita na dapat agarang dinggin ang ethics complaint ng grupo ni Magdo. Hindi ka alam, anim yun. So, Pang-anim siya? hindi naman natin pwedeng unahin yun, pang-anim yun. So first come, first serve pa rin tayo, sir? Of course, just like in any proseso, first in, first out. Diba? Hindi mo pwedeng gusto nila mauna isa, pwedeng unahin. Kung ano yung unang na-file, then we will hear that first. Samantala dumimpensa naman si Senator Amy Marcos at iginiit na dapat intindihin ang sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Para sa senadora, hindi gusto ng mambabatas na hindi pumasok sa Senado, kundi nais lamang niyang matiyak ang kanyang proteksyon sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po ng absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Eh si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Patatandang pinangalanan ng ICC si Senator Bato maging si Senator Bongo ng mga co-perpetrator sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.